Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ay ika-19 days na po ng Ramadan at tayo po ngayon ay nasa Fanar Islamic Center sa ng Alcor. At sa araw na ito ay mayroon po tayong brother na magbibigay ng kaunting mensahe at isi-share niya yung mga munting kaalaman niya sa pananampalatayang Islam. At ang kanya pong pangalan ay si Brother Abdullah Sibuk. Sige bro. Ay, di pala ito masarado pa? Sabi kasi, hindi maganda. Hindi maganda. Asan si Jamil? Kumain si Mama. Kasama yung partner niya eh. Ha? Nasa boss na naman ako. Nahawag sa agad. Kasi nag-starting soon. Invite na lahat. Inventory siya. Bismillah. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ang papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, naway pagpapala, pagpupugay, kapayapaan sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kumusta po kayo mga mahal na kapatid? Alhamdulillah. Maayos naman bro. Dalangin ko po kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, buksan po ang ating mga puso at isipan at palawakin ang ating mga pangunawa. Inshallah. Mashallah. Lahat mo siguro may mga cellphone dyan, di ba? Kamukha nito. Ito. Di ba? Hindi ka mukha niya. Ay, hindi ko lang magkamukha, pero cellphone siya, di ba? Masaya niya sa'yo bro. Ha? Masaya din sa'yo. Okay lang. Bago o luma pero may cellphone, di ba? May cellphone tapos may mga cover. Tama? May mga cover. Ayan. May mga cover. May screen protector pa yan. Bakit po kaya? Para maprotektahan yung cellphone. Protektahan, para di maggasgasan, para pahalagahan. Tama? Tama. Para paghandaan, kung sakali mabagsak siya, kung may cover siya, hindi siya madamage. Tama po, di ba? Ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung mga sunnah na nakakaligtaan natin, nakakalimutan, napapabayaan. Kung dahil po sa mga kabisihan natin sa mundo. Itong mga sunnah na ito yung mga sunnah na nakaakibat sa ating mga 5 beses na sala sa isang araw. Umaga at gabi. Ito ang mga sunnah na ito na hindi pinabayaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito pong mga sunnah na ito ang promoprotection, nagpapaganda at pagpapaganda at paghahanda bago isala ang ating mga obligatoryong sala. Ito po ang mga sunnah na ito ang mga bagay na may mga nakaakibat na reward o biyaya galing kay Allah. Ito po ang mga sunnah na arawatiba. Isinalaysay ni Habiba, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang magsagawa ng pagdarasal ng 12 rakaat sa buong sa buong maghapon, araw at gabi, ay bibigyan ng o papatayuan siya ng palasyo sa paraiso.
Subhanallah. Yung ang cellphone, may cover. Pinoproteksyonan natin. Yung mga sala natin, napoprotektahan po ba natin? O masaya na tayo dun sa magawa natin yan sa isang araw na 5 beses? May mga special po bang bagay dun kung nagawa na natin ito 5? Wala. Kasi yun lang natural na natin na ginagawa ito 5 beses sa isang araw. Paano natin mabibigyan ng espesyal? Ito po magbibigay ng espesyal yung mga suna natin. Yan po ang magbibigay ng espesyal sa ating mga sala na obligatory ay ang mga suna na yan. Kamukha po ng mga cellphone na to, ina-upgrade natin, binibigyan natin ng cover, binibigyan natin ng screen protector para mapaganda, maprotektahan. Kamukha din po ng mga sunna natin o mga sunna na hindi binitawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pangalagaan yung obligatory nating sala at bigyan ng pagpapahalaga. Ang sunna rawatiba may 12 rakaat. Una, sa Fajr, may 2 rakaat sa Fajr. After ng adan ng Fajr, ito isinasagawa ang 2 rakaat, tapos taslim, tapos itatayo ang obligatoryong sala ng Fajr. Sumunod po, meron po tayong 6 na rakaat sa sala ng Duhur. Meron po tayong 6 na suna ng rakaat sa sala ng Duhur. After po ng adan ng Duhur, sinasagawa po ang 4 na rakaat at 2 rakaat po after ng Duhur. Sa asar naman po, wala po tayo. Sa Maghrib, meron po tayong 2. After po ng sala ng Maghrib, meron po tayong 2 rakaat. At sa Isya din po, may 2 rin po tayong rakaat. After po ng Isya ng Isya ng sala ng Isya, may 2 pong rakaat. Sa makamatuwid po, mga kapatid, mag-isip-isip po tayo, magmuni-muni po tayo. Bakit ko po ito po yung pinili ko na ibahagi po sa inyo o pagpapaalala po sa inyo, dahil po ito yung pinakamadali, isa sa mga pinakamainam na gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya pinabayaan at pinoprotektahan niya at nire-recommenda niya para sa atin, para hindi natin mapabayaan ang ating mga obligatoryong sala. Isinalaysay ni Habiba kung sino man magsala ng 4 na rakaat after ng Duhur. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man magsala ng 4 na rakaat ng after ng Duhur, ipagbabawal sa kanya ang madampihan siya ng apoy ng impyerno. Subhanallah. Ilan yung sala natin sa Duhur, na sunan natin sa Duhur? 4 sa una, pagkatapos after ng sala ng Duhur, 2, dadagdagan na lang natin ng 2, ipagbabawal na sa atin ang madampihan ng apoy ng impyerno. Subhanallah. Sana po mabuksan po ating mga kaisipan habang naririnig niyo po itong mga isinalaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sa asar po, sa al-rawatiba, wala po tayong sunna doon. Pero meron pong isinalaysay si Abdullah ibn Umar kung sino man ang magsala ng 4 na rakaat na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagduwa siya na kakahabagahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino man magsala ng 4 na rakaat before asar. Hindi po siya sahih pero Hasan, tama po? Hadith Hasan. Hadith Hasan po siya. Hindi po siya hadith sahih pero hadith Hasan po siya. Subhanallah. Kung magmumuni-muni po tayo at alalahanin po natin yung mga nabanggit po natin, ang cellphone natin, tulog, paggising, cellphone kagad, binibigyan natin ng protection, binibigyan natin ng pagpapahalaga, binibigyan natin ng value o kung ano man, ayaw natin magasgasan, ayaw natin masira. Ganon din po ang mga sunan na ito na hindi po ito pinabayaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang tayo po ay hindi natin mapabayaan yung mga obligatory po natin mga sala. Bibigyan ko po kayo ng mga tanungan. Sino pong gusto sa paraiso? Sino pong ayaw madapuan ng apoy ng impyerno? Sinong gustong ipagduwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Barakallahu fiik bro. Masyaallah. Patay na sir. Malinaw. Okay. Meron kayong mga katanungan? O, sino po may tanong? Hindi, sino may tanong? Kakasa ko na to. Ano na kayo? Oo. Maadik na to si Abdullah. Araw-araw na mag-lecture sa atin yan. So, alhamdulillah. Assalamualaikum, may tanong ako. Sige bro. Bismillah. Nabanggit niyo po yung si Habiba po para po sa karagdagang kaalaman. Sino po siya po? Sino to si Habiba? Habiba. 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 Sige, isusulat ko yung study. Ile-lecture ko susunod. Allah. Hindi, yan po namin yan. I-research natin yan. Yun. Okay na, Saud? Okay na po. Mashallah. Okay. Meron pa? Meron pa? Nabanggit mo yung sa asar, bago yung sala ng asar, may 4. Ano yung sala doon bro? Parang ano ba yun? Tahiyatul masjid or ano yung may kadalawa? Isa doon na. Ang sala na yun, after adan ng asar, bago tayo obligatory ng sala, gagawin ito ng 4 na rakat. 2 taslim, tapos 2, tapos taslim. Asar bro, asar. Asar. Before na. Lahat ng sunnah na sinabi ko.